Telediario Business at bilang bahagi ng ating patuloy na pagbibigay pugay sa mga medium at mga small-scale entrepreneurs sa ating bansa. Kasama natin ngayong umaga sa live dito sa ating studio ang may-ari ng Ariel's Cakes and Pastries na si Miss Edwina Bandong. Magandang umaga po, Miss Bandong, and welcome to Telediario Business. Magandang umaga din po. Ma'am, alam niyo tayo, nagfi-feature tayo dito madalas ng mga papasimulang mga negosyo, yung mga success stories ng mga businesses bilang bahagi rin ng ating public service at para imulat ang ating viewers na kung talagang merong pagkakataon at merong determinasyon ng tao, talagang kaya niyang iangat ang sarili niyang pamumuhay kahit na hindi namamasukan bilang empleyado sa isang kumpanya. At I understand itong very successful na business nyo nagsimula sa isang oven toaster at 300 pisong puhunan. Paano po yan nangyari at kailan? Totoo po yon. Oven toaster lang po ako nag-umpisa, tsaka 300 pesos na puhunan. Bago po noon, nagtrabaho po ako sa Department of Trade and Industry. Dahil po, contractual lang po ako, naisip ko na yung magiging future ko po. Kaya naisip ko po na mag-start po ako ng mag-business sa halagang 300 pesos po. Pakikwento sa amin, ma'am, kung paano yung mga circumstances, kung paano kayo nakasimula with an oven toaster and a capital of 300 pesos. Kailan ho ba yan? Yan ba yung mga panahon na malaki pa yung 300 pesos o relatively recent? Nung ano pa po yun, nung 1993 po yun. 92, nag-resign na po ako. Tapos po, unti-unti po, nag-start na po ako. Yung 300 na yon, medyo maliit po. Talagang as in, tinitipid ko po yung mga gamit talaga. Ano yung produktong ginawa niyo, binake niyo nun? Ang binake ko po noon, yung Silvanas po. Kasi since, noon pa po kasi college pa po ako, ginagawa na po namin yung Silvanas. So, ngayon pong nasa Muñoz na po ako. Dati po from Angeles, tapos Muñoz po. Yun na po, dahil wala akong gamit, so talagang tinipid ko po talaga yung 300 pesos. Talagang oven toaster lang po na from wedding gift pa po sa amin yung oven toaster. Kaya doon po ako nag-start. Silvanas po yun. Ano ho yun? Special order? Yung pagkakataon na yun? O binenta nyo sa... po, binibenta po sa mga office mate ko po sa Department of Trade and Industry po noon. Tapos nag-decide na po ako na mag-resign na po ako noon kasi parang medyo lumalakas na po noon. Tsaka talagang madalas na pong napupuyat na po ako hanggang 3 to 4, tapos late pa sa trabaho. Kaya naisip ko po na magtayo na po ng Pero kayo ay nag-aral ng baking? Opo, nag-aral po baking ako. classes? Opo, nag-aral po ako sa TLRC po. Okay. Sa TLRC naman pala. Kaya natuto kayo yung mga accounting, yung mga costing, at yung mga ibang mga kinakailangan yung financial na aspeto ng pagninegosyo. So ma'am, sa mga papasimula na mga negosyo, sa mga bagong entrepreneurs, on the financial side, ano kailangan maunawaan nila sa inyong yung pinaka-basic? Ang pinaka-basic po doon, dapat po talaga mag-start po tayo sa maliit muna. Huwag po yung talagang malakihan. Kunwari po, yun nga po, ako nag-start ako sa 300. Tapos humiram po ako ng 5,000, 10,000, hanggang pataas na pong pataas yun. So costing, mahalaga? Yung costing ng mga produkto? Yung sa costing naman po, dapat po talaga, ako po, yung sa costing ng mga produkto, talagang ako po hindi ko tinitipid. Talagang yung pong mga leading brand na ginagamit ko pong mga produkto, dapat din po natin talagang alamin po talaga ang para hindi po tayo malugi sa mga produkto po natin. Ibig sabihin sa costing, yung pag-compute natin siguro nung kung magkanong cost ng isang pirasong Silvanas at magkano natin ibebenta to make a profit. So, diyan ba sa ganyan, dahil basically mathematics yan at accounting, nahirapan ho ba kayo dyan? Ano ho ang kursong natapos natin? Ang natapos ko po, BS in Business Management po. So yung basic alam niyo na? Opo, yung pong basic medyo alam ko na po. At saka po, siguro po dahil po sa talagang on hands na po ako, alam ko na po lahat talaga yung mga gamit, yung mga, kung ilan ang mga nako-consume. So, alam ko na po talaga ang
ano po. Okay. Ma'am, ano ang naging mga pangunahing suliranin, mga problemang na-encounter nyo habang on its way up yung inyong negosyo? Ang mga naging problema po minsan, yung pag masyado pong madaming order, hindi na po namin nakakaya. Lalo na po pag December, yun po ang pinaka-peak namin. Minsan kulang po kaming freezer. So, problema po namin, kailangan di siya i-stock sa ref lang. Dapat freezer talaga. So storage talaga is an issue, no? Yung food storage. Opo. Okay. So, nag-ano po kami ng ice plant po. Okay. Nakipag-ano po kami. Makipag-partner kayo, ika nga. Opo, sa ice plant po. So, medyo na, ano na po yung fear namin. At least po, nabibigyan po namin yung mga, ano po namin, mga customer po namin. So ma'am, kamusta na ngayon ang inyong hanap buhay, ang inyong negosyo? Malaki na ba? Meron na kayong sarili nyong outlet doon? I understand, meron pa kayong mga dealers dito sa Metro Manila kahit na based kayo sa Nueva Ecija. Opo, meron po kami ngayon mga dealers sa Laguna po, sa Manila, sa Pangasinan, sa Baguio po. Tapos po nakakarating din na po ng Visayas. Tapos po yung mga balikbayans po, yon, nagdadala din po sila. Okay, lalo ma'am. na po sa States. Ma'am, bago tayo magtapos ng ating interview, mangyari lang since marami kayong mga produktong dala dito at nasa harap nyo, tell us something about your products, paano ginagawa ito, para naman malasap, at least kahit nasa pag-iisip ng ating mga viewers, yung inyong mga produkto at baka maengganyo sila na mag-order. Opo, ito po yung mga produkto po natin. Ito po yung pinakamabili ko po, yung pong Silvanas po. Ito po yung pinaka-saleable, hindi lang December, pang year-round pa rin po yan. Kahit po mainit na mainit, talagang pag during March, talaga pong nagme-melt, pero talagang gusto pa rin po ito. Ito po ay gawa sa egg white, cashew, leading brand na butter po. Tapos po, ito rin po yung pinaka-saleable namin po na cakes, yung Black Forest po. Talagang pong nagmo-moist po ito, yung sa loob niya, hindi po mapait. Kaya po talagang gustong-gusto po nila yung yung Black Forest ko po. Meron pa po ako mga ibang produkto po. Mga brownies, mga fruited bars, cinnamon sticks. Marami po. Marami pa po. Mrs. Bandong, bakit Ariels ang napili niyong pangalan ng inyong Ariels po. Bali po, anak ko po. Only child po. Okay. Dapat po talaga Bing and Bong. Kaya lang, Ariels na lang po. Okay. Anyway, ma'am, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating studio sa umagang ito at sana matikman natin, ma-trial natin yung mga produkto nyo. At good luck ho sa inyong mga future endeavors at siguro kayo talaga nagsisilbing inspirasyon sa maraming mga Pilipino na gusto rin na magkaroon ng sarili-sarili nila mga hanap buhay. Alam po natin, ang mga panahon, kailangan ngayon talaga gumagamit ng hindi lamang masipag, kung hindi, meron ka rin good idea, meron ka rin na novelty idea na kagigiliwan ng mga consumers. Thank you very much po, Miss Erwina Bandong. Siya po ang proprietor ng Ariels Cakes and Pastries. Okay mga kaibigan, mga balitang pambansa at corporate news, susunod na sa pagbabalik ng Telejari Business.